in you. I'll trust in you with all my heart. You are the God who lives. You are the God who heals. You are my hope, my everything. You brought salvation to us, offered your peace to the world. You are my Lord, my everything. You are the God who lives. You are the God who heals. You are my hope, my everything. You brought salvation to us, offered your peace to the world. You are my Lord, my everything. The words of Christ passed down through generations. The Son of God teaching us to pray. Echoed words, Father, have your will, your way in me completely. We wholly trust you're faithful in provision. Amazing grace, mercy for our sins. May we forgive the way that you've forgiven us, oh Lord, so we can sing
stand beside me. Give me a song in the night. And Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace but heart sing out your praise forever. Beauty for ashes, you find the weak and contrite heart, shoulder its burdens and carry it into the light. And Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace but heart sing out your praise forever. And Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace but heart sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. And Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace but heart sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Lord, truly in every moment we need you, and every moment we can rely on you. We can come before you and surrender our burdens
petitions, our weakness, our heavy hearts to you, Father God. May you remind us through your word for us this morning, not just the freedom of worshiping you that we have, but also the freedom and power of praying to you. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang araw po sa lahat. Narito po ako upang magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa ginawa niyang pagkilos at pagdamay niya na pinadamay niya ang dakila niyang pagmamahal sa bawat isa sa amin dito na lahat kami last September ay nagka-COVID. It was really a scary and difficult journey for all of us. But then, we hold on to the Lord at nanalangin po kami at humingi din po ako ng panalangin sa mga kapatiran na tunay nga na malaking bagay po yung prayer. Talagang that is the best weapon na magagamit natin talaga in times of trouble, lalo na yung sa naranasan namin journey na yung na-infect kami ng virus, na truly nakita namin yung paghipo ng Panginoon, pagkilos niya sa amin, sa mga ginamit niya mga tao, na tunay na through those people na ginamit niya na nadama namin yung pag-ibig niya, pagmamahal niya sa amin na tunay na hindi niya kami iniwan nung time na yon. And then, up to now, na tunay nga na ginagabayan niya kami. At papuri sa Panginoon sapagkat pinagaling niya kami ng walang naging kumbaga malala sa amin. That's one thing lang yung talagang may malala na 3 times nag-collapse yung pangangkin ko na kinenta lang niya nun sa amin yung that time. But then, nandun yung pagtulos talaga ng Panginoon kung ano yung dapat gawin. And salamat din sa mga doctors na ginamit niya, na hinipo niya na talaga nagbigay na, not only giving advices, nagbigay ng tamang prescription, and as well as they told us na maging sila ay sinama din kami sa kanilang mga prayers. And there's one doctor, a Pedia doctor na kinuhay niya lahat ng pangalan ng bawat isa sa amin. So salamat sa Panginoon sa pagkilos na pagmamahal that time na tunay na truly na God is in control, na wala tayong magagawa kundi kumapit sa Kanya. And I always stated to that time na up to now, every day in my life na in you, O Lord, I put my trust and my hope is in you all day long. Na tunay siyang tapat sa mga pangako niya, na He never leave us nor forsake us. At salamat po sa mga encouragement na binigay na din po sa amin, sa inyong lahat, na tunay nga na nandun yung pagkilos ng Panginoon, yung pagmamahal sa ating lahat, sinalanan po niya sa amin. And tunay nga na the ways of God is above our ways, and His thought is above our thoughts, na truly siya ay Diyos na hindi nagpapabaya. Nandun yung pagmamahal na pinagkakaloob sa bawat isa. Salamat. Up to now, nandun yung pagkabay niya sa amin. Dahil almost 1 month yun, na-quarantine kami. So, unti-unti naayos lahat ng dapat ayusin na pending nung that time. So, salamat, lalo na yun sa school ng mga bata. And salamat sa mga teachers din na hindi po niya nandun yung malaking konsiderasyon na pinagkaloob niya sa mga bata. And tunay nga na nandun yung peacefulness na pinagkakaloob niya. And truly, yung sabi nga po sa James 5:15, and the prayer offered in faith will make the sick person well, and the Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. Salamat sa Panginoon. Muli, maraming salamat sa Panginoon at papuri sa Kanya lahat. And thank you po rin sa inyong lahat na
na truly sama-sama nanalangin po para sa amin. Maraming po salamat. To God be all the glory. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang linggo ng umaga. Nawa ay napagpapala tayo sa mga mensahe ng Diyos sa atin tuwing Sunday. Para tayo ay patuloy na mamuhay ayon sa kanyang kalooban at napagtitibay tayo sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Natapos po natin ang month ng Mission Month ng October. Salamat po sa ating mga speaker at preacher. Ang passage po natin ngayon ay matatagpuan sa James chapter 5 verses 13 to 20 at ang title po nito ay ang Power of Prayer o kapangyarihan ng panalangin. James chapter 5 verses 13 to 20 ay babasahin ko po sa Magandang Balita Biblia. May tiisin ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at papatawarin kung siya'y nagkasala. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang magagawa ng taong matuwid. Si Elias ay isang taong tulad natin. May taimtim siyang idinalangin na huwag umulan at sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo at may isang nagpapanumbalik sa kanya, ito ang tanda ninyo, ang sino mang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang muling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwang ito sa kamatayan, sa gayoy napawi ang maraming kasalanan. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na banal, pinupuri ka namin sa espiritu at katotohanan dahil ikaw ay banal. Dahil ikaw ay Diyos, ang may akda ng langit at lupa. Gabayan mo kami sa pag-aaral nito. Linisin mo kami at patawarin mo kami sa aming pagkakasala. Sana, Panginoon, sa buhay namin, ipamuhay namin ang bawat mensahe mo. Itong aking samot dalangin para sa ating lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan ba naisip nyo sa inyong buhay kung bakit niyaan ng Diyos na dumaan tayo sa pandemya ng COVID-19? Bakit hindi sa panahon ng ibang tao, sa ibang henerasyon? Bakit hindi sa ibang henerasyon? Marahil lahat tayo ay may dalang kwento tungkol sa pandemyang ito na pwede nating ikwento sa mga susunod sa ating mga henerasyon. Marami tayong natutunan sa pandemyang ito. Sa ating sobrang bilis na pamumuhay o sobrang busy, ay medyo bumagal at nagkaroon tayo ng panahon sa ating mga mahal sa buhay. Pati ang ating mga kabundukan, karagatan at hangin ay marahil ay nakapahinga rin. Maraming tao ang malayo at nakalimot na sa Diyos. At sila marahil ay lumapit at kumilala sa totoong Diyos. At kahit ang kanyang mga anak na tinatawag nating mga Kristiyano ay natutong tumawag, humingi ng tulong at manalangin sa Diyos dahil sa kanilang kabalisahan. Dahil sa ating pagiging balisa. Ito po yung mensahe ng last Sunday, do not be anxious or do not worry.
Ang prayer o panalangin ay tugon o sagot sa ating kabalisahan. Kaya kahit ang ating iglesia ay bumalik sa matagal na nating nawalang weekly prayer meeting, ito marahil ay isang magandang opportunity na i-invite namin kayo sa ating weekly Wednesday prayer meeting. Si James na may akda ng James ay half-brother o kapatid ng ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus ay mayroong 4 na kapatid na lalaki at 3 kapatid na babae. Sa Matthew chapter 13 verse 55 and Mark chapter 6 verse 3. Ang biyaya ng pananalita ay isang kamangha-mangha at kasigla-siglang pagpapala na maaaring gamitin sa pagpupuri sa Diyos, pasasalamat at pagsamba sa Diyos. Nabanggit ni Santiago na ang pinakamababang uri ng paggamit ng ating dila ay yung ating pagrereklamo or complaining at pangako o pangangako na hindi tinutupad. Kasama rin yung pagsusumpa at pagmumura. Sinabi sa Psalms, ang ating dila ay may power to bless and the power to curse. At nabanggit din ni James na ang highest, ang pinakamataas na paggamit ng ating dila ay yung pagproclaim ng salita ng Diyos at yung pagpupuri sa ating Diyos. Yan ang may pinakamataas na paggamit ng dila. Sa pandemyang ito, marami ang nagsuffer na wala ng mga mahal sa buhay. Lolo, lola, tatay, nanay, tito, tita, kapatid, o mga pinsan na wala ng hanap buhay o trabaho na pinagkakakitaan o pinangtutustus sa pamilya. Kaya marahil kailangan natin silang isama, ipanalangin o isama sa ating mga prayers. Ito yung tinatawag nating prayer for the suffering. Verse 13. God's people go through Christian life. We often must endure difficulties that are not, hindi ito resulta ng ating kasalanan or pagdidisiplina ng Diyos. Because trials, according to Zechariah chapter 13 verse 9 and 1 Peter chapters 1 verse 6 and 7, ang ating pananampalataya ay kailangang dumaan sa pagsubok upang malaman kung totoo, tunay, at dalisay. Faith that cannot be tested cannot be trusted. God can transform troubles into triumphs. Gaya din ng buhay ni Joseph sa Genesis chapter 39 to chapter 45. At marami pa tayong marinig na at malalamang mga testimonies ng maraming Kristiyano. Sinabi rin ni James na hindi naman lahat ay daraan sa mga matitinding pagsubok ng magkakasabay para magtulungan at magdamayan ang mga anak ng Diyos. Dahil sa kanilang suffering, marahil ang iba ay nagkasakit at kailangan din natin silang ipanalangin. Ito yung prayer for the sick. Verses 14, 15, and 16. James did not give us yung sekreto or blanket formula para sa pagpapagaling na mga may sakit. James described a special characteristic of this case. Merong special na characteristic ang kaso na to. Ang ibang pagkakasakit ay sa ibang kasong ito, marahil ang tao ay nagkasakit dahil sa kanyang kasalanan o pagkakasala.
gaya naman nagkakasakit sa Old Testament at iba ay mga namatay na. Sickness is a figurative of sin and judgment, gaya ni Nabal sa 1 Samuel chapter 25 verse 38. Isa sa mga anak ni David sa 2 Samuel chapter 12 verse 15. Si Gehazi sa 2 King chapter 5 verse 27. Si Jehoram sa 2 Chronicles chapter 21 verses 12 to 19. Si Uzziah ng 2 Chronicles chapter 26 verses 17, 18, 19 and 20. Narito rin ang isang example sa Isaiah chapter 1 verses 5 and 6 at sa Hosea chapter 5 verse 13. James describe ni James na ang isang miyembro nagkakasakit because he's being disciplined. Dinidisiplina siya ng ating Diyos. O nasa ilalim siya ng pagdidisiplina ng ating Diyos. Sa Hebrew chapter 12 verses 1 to 13. New Testament teaches that sickness may be consequence of sin. Maaaring ito ay konsekwensya ng sakit na matatagpuan sa Matthew chapter 9 verse 2 and 1 Corinthians chapter 11 verse 30. God sent sickness as a disciplinary agent. The person confesses his sin. Verse 16. Dapat ang tao ay tumalikod at ihingi ng tawad ang kanyang kasalanan o pagkakasala. If the sin is cause sickness, healing will follow, confessions and prayer. Magpatawad kayo sa isa't isa at idalangin upang kayo ay gumaling. Verse 15, the person is healed by the prayer of faith. Ang tao ay gumaling sa pamamagitan ng panalangin may pananampalataya na nagbibigay ng tao ay nalalaman ang kalooban ng Diyos. Yan po yung prayer of faith. The prayer of faith is a prayer offered when you know the will of God. Ito po ay masasagot o ma-offer when you know kung nalalaman natin ang kalooban ng Diyos. The servant would seek the heart and mind of God in the matter and then pray according to His will, ayon sa kalooban ng Diyos. Deuteronomy 28 verses 12, 24, and Hebrew chapter 11 verse 6. Hindi lamang tayo na idinadalangin ang mga tao na may sakit. Pwede nating idalangin ang kalagayan ng ating bansa o yung prayer for the nation. Verses 17 and 18. Now James offers illustrative proof that the righteous man's prayer is powerful and effective. Israel as a nation needed the rain. Elijah went to the top of Mount Carmel and fell down before the Lord in prayer. Si Elijah ay humingi ng panalangin, siya ay umakyat sa Mount Carmel, siya ay lumuhod at nanalangin sa ating Diyos. 1 King chapter 17 verse 1, 1 King chapter 18 verse 1, and verses 41 to 46. Elijah provides one of the most notable illustration of power of faith, power of prayer in the Old Testament. Elijah was a man just like us. Verse 17. Siya isang ordinaryong taong tulad natin. Hindi siya super
human power. Hindi siya Superman. Siya ay isang ordinaryong taong tulad din natin. Elijah prayed in faith. Siya ay nanalangin, may pananalig at pananampalataya sa Diyos. Hebrew chapter 11 verse 6. He prayed according to scripture. Siya ay nanalangin ayon sa kasulatan ng Diyos. Deuteronomy chapter 28 verses 12 and 24. Elijah, hindi lamang siya naniwala sa kanyang pananalangin. Siya ay nanalangin na may kasamang pagtiyatiyaga at pagpupursige. Elijah was determined and concerned in his praying. James assures us that such answer to prayers are within the reach of any believer. Sinabi ni James na gaya rin ni Elijah na tayo ay pwede ring manalangin na gaya ni Elijah dahil siya ay ordinaryong tulad natin. Marahil dahil sa pandemyang ito, dala ng kahirapan, nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng hanap buhay, kaya sila ay nawala, tumalikod, at nakalimot sa kanilang pananampalataya at naligaw. At kaya kailangan din natin silang idalangin. Yung prayer for the straying. Verses 19 and 20. Ipanalangin natin yung mga taong mga naligaw at nabulit sa kanilang pananampalataya. Opo, mabuti na idalangin natin ang ating mga kapatid na may sakit. Mabuti na idalangin natin yung mga kapatid natin na nagsasuffer, yung ating bayan. Di ba mas mabuti rin na ipag-pray din natin yung ating mga kapatid na mga naligaw at tumalikod sa katotohanan o sa pananampalataya. Wonders of truth. Ito po yung apostasy, nag-backslide or nag-fall away. Yung mga taong tumalikod sa kanilang pananampalataya. 2 Thessalonians chapter 2, Hebrew chapter 5, verses 12 to chapter 6, verse 9, Hebrew chapter 10, verse 29, and 1 John chapter 2, verse 19. Ito mga verses nito ay nagsasabi sa ating mga gawain ng mga kapwa mananampalataya na tumalikod, nakalimot sa katotohanan o sa pananampalataya, lumayo at nabulid sa pagkakasala. The origin of this problem found in the statement, wander from the truth. Ito po yung mga nakalimot, naligaw, marahil sa matinding pagsubok, marahil sa mga nangyari sa buhay, resulta naman nangyari sa buhay. Mga kapatid, lahat tayo ay pwedeng at maaaring dumaan dito. Gaya ng naranasan ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga taong tumalikod sa Kanya sa John chapter 6, verse 66, and Hebrew chapter 10, verses 26 and 27. Kaya kailangan natin silang paalalahanan. Kailangan natin silang isama sa ating panalangin. Sikapin natin silang pabalikin sa mga pananampalataya na kanilang kinalikuran, sa mga pananampalataya na kanilang kinagisnan. Kailangan silang bumalik sa kanilang pananampalataya na kanilang pinaniniwalaan. Dahil the outcome of this wandering is sin and possible death. Spiritual death. Kamatayang pang-spiritual. 2 Peter chapter 2 verses 20, 21, and 22. Sabi dito,
Mas mabuti pang di sila nakaalam ng katotohanan at hindi nila nakilala ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Di po ba importante sa atin na hanapin natin o ibahagi natin ang pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos sa mga taong hindi nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo? Di ba mas importante rin na paalalahanan natin at ipakiusapan natin bumalik sa pananampalataya at ipanalangin ang mga taong nakakilala sa ating Panginoong Hesus, yung ating mga kapatid sa ating pananampalataya. Sa ating pagtatapos, sa ating mga conclusion, pwede ba nating itanong sa ating mga sarili? Do I naturally depend on prayer at sa ating pagtitiwala sa Diyos? Kung tayo man ay dumaraan sa mga matitinding mga pagsubok, marahil gaya ng mga iba na naligaw, na nagkasakit, tayo ba ay nagtitiwala sa ating mga panalangin at nagtitiwala sa ating Diyos? I'm the kind of person either seek for prayer support. Ako ba yung tao na naghahanap ng prayer support, prayer partners, prayer group, small group o discipleship group, lalong-lalo na sa gitna ng pandemyang ito na nangangailangan tayo ng pagtutulungan sa bawat isa, pag-pray sa bawat isa. What is my attitude toward the wandering brothers? Ano ang aking naging kalalagayan o pagtanggap sa kanila, sa mga taong tumalikod, nabulid o naligaw sa kanilang pananampalataya? Do I criticize? Sila ba'y aking hinuhusgahan? Sila ba'y aking ikinichismis? Or sila ba'y ating silang idinadalangin, sinasama sa ating dalangin? Sila ba'y ating nire-restore or pinababalik? Ganun ba ang ating mga nagagawa ngayon? Nawa ang ating panalangin ay hindi lamang puro sa atin lamang, hindi lamang puro hingi lamang. Sana natuto rin natin ipanalangin ang ibang tao, yung taong nasa gitna ng kahirapan, yung taong nagkakasakit, yung ating bansa at yung mga kapatirang naliligaw. Sa Diyos ang papuri at magandang umaga po sa ating lahat. This is my prayer in the desert.
providence flow. I know I'm filled to be emptied again. The seed I received I will sow. Nawa ay napagpala tayo ng mensahe ng Diyos. Kapulutan natin ng aral ang kanyang mensahe para magpatuloy at magtagumpay sa mga hamon ng buhay na darating sa atin. At makatulong naman tayo sa iba, maging channel of blessing sa marami. Jude 1:24 and 25. Sa Kanya makapag-iingat sa inyo upang hindi tayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan na may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen, amen, at amen. Sa Diyos lahat ng papuri at magandang umaga po sa ating lahat.